Alam ko na hindi naman talaga nakakatakot ang undas. Pagsisindi lang naman ng kandila sa mga puntod ng mga mahal natin sa buhay, tapos konting dasal at konting kwentuhan. Pero sa amin may nakakatakot na kahulugan ng undas. Ang pangalan ko ay Ruel. Nangyari ito nung bata pa ako. Nakatira kami sa isang baryo na malayo sa kabihasnan, tahimik lang dun sa amin. Halos lahat ng tao ay magkakakilala at magkakamag-anak. Wala kaming kuryente noon, pero may generator yung barangay captain namin na pinapaandar ng ilang oras kada gabi. Isa sa mga inaabangan ko noon ay ang undas. Kasi kahit na malayo yung sementeryo sa amin, ay naglalakad kami papunta roon. Tapos ang daming pagkain na dala ng mga tao. Parang piyesta nga kung tutuusin. Pero may narinig ako noon na bulong ng nanay ko na kinatakutan ko. Sabi niya kaya raw ganun ang undas sa amin ay dahil natatakot yung mga tao na baka hindi sila dalawin ng mga mahal nila sa buhay. Kapag hindi sila dumalaw sa mga puntod ng mga ito, ay may mangyayaring hindi maganda sa kanila. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng nanay ko. Pero dahil bata pa ako noon, ay natakot ako. Nung minsan ay wala sa bahay yung tatay ko. Sabi ni mama ay may pinuntahan lang daw ito. Ako naman ay nakahanap ng pagkakataon na makapasok sa opisina ni papa. Bawal kaming pumasok doon pero dahil makulit ako ay sumuway ako sa utos niya. Nandun ako sa loob at naghalungkat ng mga gamit ni papa. Nung makita ko yung isang lumang scroll na nakatago sa isang drawer, binuksan ko yon at nakita ko yung mga lumang larawan ng mga tao sa baryo namin. Nakapila sila sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Tapos yung mga sumunod na larawan ay nagpakita kung paano nagbago yung anyo ng mga tao. Nagkaroon sila ng mahahabang mga ngipin, mahahabang mga kuko. Yung iba ay nagkaroon ng pakpak na parang paniki. Yung iba naman ay nagkaroon ng mga kaliskis. Nakakatakot yung mga larawan. Hindi ko na natapos na tingnan yung mga larawan dahil nakarinig ako ng yabag sa labas. Agad kong binalik sa drawer yung scroll at lumabas ng opisina ni Papa. Noong gabing yon ay hindi ako makatulog. Iniisip ko yung mga larawan na nakita ko, may lihim yung mga tao sa baryo namin. At gusto kong malaman kung ano yon. Nagkunwari akong tulog nung gabing yon. Tapos narinig ko na bumukas yung pinto. Nakita ko na lumabas si Papa, sinundan ko siya. Nakita ko na may mga tao na naglalakad papunta sa balete tree sa dulo ng baryo namin. Sinundan ko sila. Nakita ko yung mga tao na nakapila sa ilalim ng balete tree. Isa-isa silang nagbabago ng anyo, katulad ng nakita ko sa mga larawan. Nung si Papa na ang nagbago ng anyo ay halos mapasigaw ako. Nagkaroon siya ng mahahabang mga ngipin at mahahabang mga kuko. Yung mga mata niya ay naging pula. Yung mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid ng isang amulet na nakasabit sa balete tree. Nagliwanag yon at nagsimula silang sumayaw sa paligid ng amulet. Tumakbo ako pa uwi. Hindi ko na sinabi kina mama at papa yung nakita ko dahil natakot ako na baka hindi na nila ako hayaang maranasan ang kabataan ko. Pero sabi ko sa sarili ko ay kapag nagkaanak ako, ay hindi ko siya hahayaang maranasan yung mga ginagawa ng mga matatanda sa amin. Sa sumunod na taon, sa bisperas ng undas, ay sinundan ko ulit si Papa. Pero sa pagkakataong ito ay nahuli ako. Hindi ni Papa o ni Mama, kundi ng mga nagbabagong anyo na kapitbahay namin. Tumakbo ako at pumasok sa bahay ni Lola Bining. Siya lang ang tanging matanda sa baryo namin na hindi sumasali sa mga ritual sa balete tree. Siya rin ang tanging matanda na nagbabala sa amin tungkol sa kapre na nakatira sa balete tree, pero hindi siya pinapansin ng mga tao. Pinatuloy niya ako sa bahay niya. Nagtaka pa siya kung bakit ako nandun. Sabi ko ay hinahabol ako ng mga nagbabagong anyo. Nagtaka si Lola Bining. Sabi niya ay hindi niya alam na nakikita ko na ang mga nagbabagong anyo
Sabi ko ay hindi ko dapat yun nakikita. Pero dahil sa pagiging pasaway ko ay nahuli ko sila sa ginagawa nila. Natawa si Lola Bining. Sabi niya ay hindi ako nag-iisa dahil noong bata pa raw siya ay nakita rin niya ang mga nagbabagong anyo na tao sa baryo namin. Pero sa kanya raw ay hindi siya natakot. Sa halip ay sumali pa siya sa mga ito. Noong kabataan daw ni Lola Bining ay isa siya sa mga sumasali sa ritual sa Balete Tree. Pero nung magkaanak siya ay natakot siya na baka matulad sa kanya ang mga anak niya. Kaya lumipat sila ng tirahan. Pero dahil matanda na si Lola Bining ay bumalik siya sa amin. Sabi niya ay sa tuwing undas ay natatakot siya dahil sa mga nagbabagong anyo. Pero ang kinatatakutan daw niya ay hindi ang mga tao, kundi ang kapre na sinasamba ng mga ito. Kaya raw nagbabago ng anyo ang mga tao sa baryo namin ay dahil sa kapre na nakatira sa Balete Tree. May amulet daw ito na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kapalit ng mga kapangyarihan na yon ay ang mga sakripisyo na ginagawa nila para sa kapre. At dahil sa mga kapangyarihang yon ay nagiging mahaba ang buhay ng mga tao sa baryo namin. Kaya nga raw kahit matanda na si Lola Bining, ay siya pa rin ang pinakamatandang tao sa baryo namin. Dahil sa tuwing may mamamatay na isa sa kanila, ay nagsasakripisyo sila para sa kapre at nagkakaroon ng panibagong kapangyarihan na nagpapahaba ng buhay nila. Kaya nga raw sa tuwing undas ay natatakot sila na baka hindi sila dalawin ng mga mahal nila sa buhay. Dahil kapag hindi sila dumalaw sa mga puntod ng mga ito, ay nangangahulugan na wala na silang pakialam sa kanila. At kapag nangyari yon, ay hindi na sila mag-aalala na magsakripisyo ng isa sa kanila para sa kapre. Biglang bumukas yung pinto ng bahay ni Lola Bining. Nakita ko na nakatayo doon si Papa at iba pang mga tao sa baryo namin. Nagbabago pa rin yung anyo nila. Tumayo si Lola Bining. Sabi niya ay bakit daw ako, napakabata ko pa para maging sakripisyo. Tumakbo ako sa likod ng bahay ni Lola Bining. Narinig ko yung pagsigaw niya. Sabi niya ay hayaan na nila ako dahil napakabata ko pa. Siya na lang daw ang kunin nila. Nakita ko na hinila nila palabas ng bahay si Lola Bining. Napasigaw ako. Pero sabi ni Lola Bining ay tumakbo na ako at huwag nang babalik. Tumakbo ako at hindi na lumingon. Hindi na ako bumalik sa baryo namin. Sa kabayanan na ako tumira. Nakikitulog ako sa mga kaklase ko. Hindi na ako nagpakita kina Mama at Papa. Lumipas ang mga taon. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa mga magulang ko, pero alam ko na balang araw ay babalik din ako sa baryo namin. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa takot na baka matulad ako sa kanila. Natatakot ako na baka sa pagtanda ko ay magkaroon din ako ng mga anak. At dahil sa mga ritual na ginagawa ng mga matatanda sa baryo namin ay magaya ako sa kanila. Sa tuwing undas ay bumabalik sa akin ang mga alaala ng karanasan ko sa baryo namin. Natatakot ako sa mga bulong ng Balete Tree at sa mga kakilakilabot na pagbabagong anyo na nasaksihan ko. Bago ko ikwento itong nangyari sa akin, gusto ko munang magbigay ng disclaimer. Hindi po ako naniniwala sa mga kababalaghan. Hindi po ako naniniwala sa mga multo, aswang, at kung ano-ano pang mga kwento na kinatatakutan ng mga tao. Forensic psychologist po ako at para sa akin lahat ng bagay ay may paliwanag. Kaya naman ako napadpad sa isang rural na bayan sa Pilipinas noong undas ay dahil sa isang pag-aaral na ginagawa ko. May mga naganap na sunod-sunod na pagkamatay sa bayan na iyon at ang sabi ng mga residente ay may isang diwata raw ang pumatay sa mga taong iyon. Pinuntahan ko yung lugar para malaman kung ano ba yung dahilan ng mga pagkamatay na iyon dahil para sa akin, hindi pwedeng isang diwata ang may kagagawan noon. Hindi naman totoo ang diwata, di ba? Ang sabi ng mga residente,
yung mga biktima raw ay nakita na pumasok sa kagubatan na nasa tabi ng ilog. Pagkatapos ay hindi na lumabas ng buhay. Ang sabi ng mga residente ay may diwata raw na nakatira sa ilog na iyon. At kapag may pumasok doon na hindi nagbigay respeto sa diwata, ay tiyak na papatayin ito. May nakilala akong matandang babae na nagsabi sa akin na minsan na rin daw siyang nakaranas ng galit ng diwata. Pero nakaligtas siya dahil nagmakaawa siya at nangakong hindi na uulitin ang ginawa niyang paglabag. Sabi niya, kung gusto ko raw ay sasamahan niya ako sa ilog at ipakikilala niya ako sa diwata. Sabi ko, sige, pero hindi ako magtatagal doon. Gusto ko lang makita yung lugar na pinangyarihan ng mga pagkamatay. Pumayag naman yung matandang babae. Pumasok kami sa kagubatan at doon ko naramdaman na may kakaiba nga sa lugar na iyon. Makapal yung hamog kahit na 10:00 na ng umaga. Tapos yung mga tunog ng kalikasan parang amplified, yung mga tunog ng mga ibon, mga kuliglig, yung mga dahon na nagkikiskisan, lahat ng tunog ay malakas, nakakabingi. Pero yung tunog ng boses namin ng matandang babae, mahina. Parang binubulong lang namin sa isa't isa yung mga sinasabi namin. Habang naglalakad kami, napansin ko na may mga simbolo sa mga puno at mga bato. Pare-pareho lang yung mga simbolo. Tapos naalala ko na yun yung mga simbolo na nakita sa mga katawan ng mga biktima. Naisip ko na baka yung pumatay sa mga biktima ay may lahing katutubo o kaya ay isang kulto. Bigla akong nakaramdam ng takot kasi baka mamaya ay pinapanood na kami ng taong iyon. May nakita akong anino na mabilis na gumalaw sa paligid. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung anino na yon, pero nakita ko siya. Parang anino ng isang malaking ibon na lumipad sa itaas namin. Pero nung tumingala ako, wala naman akong nakita. Pagdating namin sa ilog, may nakita akong altar na gawa sa mga bato. May mga nakapatong doon na mga bulaklak at prutas. Sabi ng matandang babae, yun daw ang mga alay para sa diwata. Tapos bigla siyang tumawa, sabi niya, siya raw ang tagapag-alaga ng diwata. At ngayong wala na siyang alay, ay ako na lang daw ang iaalay niya. Nataranta ako noon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bigla na lang akong tinulak ng matandang babae at natumba ako sa lupa. Mabilis siyang kumilos, hindi ko alam kung saan siya kumuha ng mga lubid, pero nagawa niya akong itali sa isang puno. Siguro ay dahil sa sobrang gulat ko, kaya hindi ako nakapanlaban. Tumayo siya sa harapan ko at tinawag yung diwata. Nanginginig ako sa takot noon dahil hindi ko alam kung ano yung lalabas mula sa ilog. Nakita ko na gumalaw yung tubig, parang may malaking bagay na papalapit sa amin. Tapos, nakita ko yon, isang napakagandang babae na halos walang saplot sa katawan. Yung buhok niya ay mahaba at kulay puti. Yung mga mata niya ay parang mga diamante. Kahit na natatakot ako ay hindi ko maalis yung tingin ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan yung mukha ko. Sabi ko, hindi totoo ang mga diwata, hindi totoo ang mga diwata. Paulit-ulit ko yung sinabi. Tapos bigla akong nakarinig ng boses ng isang bata. Pagtingin ko sa gilid, may isang batang lalaki na nakaluhod sa lupa. Nagdarasal siya at may hawak siyang mga bulaklak. Nakatingin siya doon sa diwata at nanginginig. Biglang lumingon sa kanya yung diwata at lumapit sa kanya. Tapos, bigla na lang nawala yung diwata at yung matandang babae. Naiwan akong nakatali sa puno, yung bata ang nagkalag sa akin. Sabi niya, napadaan lang daw siya at nakita niya kami. Nag-alay daw siya ng respeto sa diwata at nagmakaawa na wag siyang saktan. Kaya raw nawala yung diwata at yung matandang babae. Nung bumalik kami sa bayan, ay hindi na natagpuan yung matandang babae. Sabi ng mga residente ay malamang na kinain na rin siya ng diwata. Hindi ko alam kung anong nangyari noon,
Basta ang alam ko lang ay nakabalik ako sa Maynila at nagpatuloy sa buhay. Nung college ako, may 1 taon na hindi ako nakauwi sa amin para mag-undas. May inaasikaso kasi ako noon na requirement sa isa kong subject. Hindi ko na matandaan kung ano yon, pero ang natatandaan ko ay may na-experience akong kakaibang pangyayari noong ako lang mag-isa sa dorm. Actually, hindi naman ako yung nag-iisang tao sa dorm. Karamihan ng mga estudyante ay umuwi sa kanila para makasama yung mga pamilya nila sa paggunita ng undas. Pero may ilan din naman na hindi nakauwi. Karamihan sa kanila ay mga working students na hindi pwedeng mag-leave sa trabaho. Isa sa mga kwento na narinig ko mula sa mga natirang estudyante ay yung tungkol sa kulto na nagre-recruit ng mga bagong miyembro tuwing undas. Ang sabi nila, yung mga kulto raw ay hindi taga roon sa amin. Nanggagaling pa sila sa ibang lugar at doon lang sa bayan namin nagtitipon tuwing undas. May isang pagkakataon daw na may nakakita sa mga kulto na naglalakad sa kalye. Nakasuot daw sila ng mga hooded robe at may binubulong-bulong na hindi maintindihan. Hindi raw sila nakikita sa umaga, pero kapag 10 oras na ng gabi ay naglalabasan sila. Sabi ng mga nakakita, kapag tinanong mo raw yung mga kulto kung ano yung ginagawa nila, ay sasabihin nila na nagkakaroon sila ng religious retreat at pwede kang sumama kung gusto mo. Kapag tinanong mo raw kung saan sila nagre-retreat, ay hindi nila sasabihin, pero imbitado ka raw kung gusto mong sumama. Siyempre, yung mga nakakita ay hindi sumama, pero kinuwento nila ito sa mga kakilala nila. At doon na nga nagsimula yung chismis tungkol sa kulto na nagre-recruit tuwing undas. Ako naman na kilalang skeptic sa mga ganitong bagay ay hindi naniwala. Sabi ko, kung totoo man yan ay gusto kong makilala yung mga kulto na yan. At kung kaya ay alamin kung ano ba yung pinaniniwalaan nila. May isa akong kakilala na nakarinig ng sinabi ko. Tawagin na lang natin siyang Ramil, sabi niya. Kung gusto ko raw makilala yung mga kulto na yon, ay pwede niya akong ipakilala. Nagulat ako dahil akala ko ay chismis lang yung mga kulto na yon. Pero sabi ni Ramil, totoo raw sila at nakasama na niya sa isang ritual yung mga yon. Nagulat ako sa sinabi niya. Sabi ko, paano niya nagawang makasama sa ritual yung mga kulto? Sabi niya, noong nakaraang undas daw ay hindi rin siya nakauwi sa kanila. Naglalakad siya sa may red light district nang makita niya yung mga kulto. Dahil sa curiosity ay kinausap niya yung mga ito. Inimbitahan daw siya ng mga kulto na sumama sa kanila. At dahil wala naman daw siyang gagawin noon ay pumayag siya. Dinala raw siya ng mga kulto sa isang abandonadong bahay sa isang liblib na barangay. Pagdating nila roon ay nagsimula na yung ritual. Hindi raw siya makapaniwala sa mga ginagawa ng mga kulto. May mga hayop daw na kinakatay at mga dasal na hindi niya maintindihan. Natakot daw siya sa mga ginagawa ng mga kulto kaya nagpaalam siya na uuwi na. Pero hindi siya pinayagan. Nung pilitin daw niya na umalis ay pinigilan siya ng mga ito. Mabuti na lang daw at mabilis siyang tumakbo. Hindi raw siya tinantanan ng mga kulto at hinabol siya ng mga ito. Pero dahil sa kabisado niya yung lugar ay nakatakas siya. Sabi ko kay Ramil, kung totoo yung sinasabi niya ay dapat i-report niya sa mga pulis yung mga kulto na yon. Pero sabi niya, wala raw makikinig sa kanya. Dahil kahit yung mga barangay tanod na nakasalubong niya, nung gabing yon ay hindi pinansin yung mga kultong humahabol sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung talagang totoo yung sinasabi niya ay dapat dalhin niya ako sa lugar kung saan niya nakita yung mga kulto na yon. Pumayag naman si Ramil, pero sabi niya, hindi raw niya ako sasamahan sa lugar na yon. Basta ituturo lang niya sa akin kung saan ko sila makikita.
Dahil nga skeptic ako ay pumayag ako sa kondisyon niya. Sabi ko pa nga sa kanya na kapag wala akong nakita ay dapat aminin niya sa akin na gawa-gawa lang niya yung kwento niya. Pumayag naman siya at nag-set kami ng araw kung kailan ko pupuntahan yung mga kulto. Nung araw na yon ay nagkita kami ni Ramil. 11:00 pa lang ng gabi ay naglalakad na ako doon sa sinasabi niyang lugar. Sabi ko sa kanya, kung may makita ako na mga kulto, ay kukuhanan ko sila ng video at picture para may ebidensya kami. Natawa lang si Ramil at sabi niya, good luck daw sa akin. Habang naglalakad ako ay iniisip ko na sana ay hindi ako mabigo. Gusto ko kasing patunayan kay Ramil na hindi lahat ng kwento ay dapat paniwalaan. Medyo malayo na yung nalalakad ko nung biglang may nakita akong naglalakad na grupo ng mga tao. Nakasuot sila ng mga robe na kulay itim at may mga hood. Hindi ko makita yung mga mukha nila. Bigla akong kinabahan pero naisip ko na baka nagkataon lang na may mga tao na naglalakad na gano'n ang suot. Sinundan ko sila at nakiramdam. Nung marinig ko na may mga binubulong-bulong sila, ay kinuhanan ko sila ng video. Doon ko lang napansin na hindi lang pala iisa ang grupo ng mga kulto. May mga kasunod pa sila na nakasuot din ng mga itim na robe. Naisip ko na baka totoo nga yung sinasabi ni Ramil. Kaya lang ay naisip ko na dapat ay makausap ko sila para malaman kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan nila. Kaya nilakasan ko yung loob ko at tinanong sila kung saan sila pupunta. Nagulat ako nung lahat sila ay huminto at sabay-sabay na lumingon sa akin. Hindi ko pa rin makita yung mga mukha nila dahil natatakpan ng hood. Pero naramdaman ko na nakatingin sila sa akin. Tumayo ako sa harapan nila at nagtanong uli. Sabi ko, saan kayo pupunta? Pwede bang sumama? Nagulat ako nung sabay-sabay silang nagsalita. Sabi nila, nagkakaroon daw sila ng religious retreat at pwede akong sumama kung gusto ko. Nung marinig ko yon ay naisip ko na baka hindi naman sila kulto. Baka ibang relihiyon lang na nagkakaroon ng retreat. Kaya tinanong ko kung saan sila nagre-retreat. Pero hindi nila sinagot yung tanong ko. Sabi lang nila ay imbitado ako kung gusto kong sumama. Doon na ako kinabahan dahil naisip ko na baka hindi nga sila ordinaryong relihiyon. Kaya sabi ko sa kanila, pasensya na at hindi na lang ako sasama. Tatalikod na sana ako para umalis pero naramdaman ko na may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay isa sa mga kulto ang nakahawak sa akin. Sabi niya, sumama ka na. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang puwersa na nag-uutos sa akin na sumama sa kanila. Pero nilabanan ko yon. Kaya sabi ko, hindi. Hindi ako sasama. Sinubukan kong tanggalin yung kamay niya sa balikat ko pero hindi ko magawa. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Kaya sinuntok ko siya sa muka. Doon ko lang napansin na wala pala siyang muka. Parang anino lang yung sinuntok ko. Hindi ko alam kung saan tumama yung kamao ko, pero napabitaw siya sa akin. Tumakbo ako palayo sa kanila pero naramdaman ko na hinahabol nila ako. Nilingon ko sila at nakita ko na tumatakbo sila papunta sa akin. Sobrang dami nila, kaya pinilit ko yung sarili ko na bilisan pa yung takbo ko. Kaya lang ay nadulas ako at nahulog sa kanal. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari dahil nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa kwarto na uli ako sa dorm. Sabi ng mga kakilala ko na nakakita sa akin, naglalakad daw ako na parang lasing. Pero nung makita nila yung mga sugat ko sa katawan, ay dinala nila ako sa kwarto ko. Nung tanungin daw nila ako kung ano yung nangyari sa akin ay hindi na ako sumagot. Kaya hinayaan na lang nila ako. Nung malaman ko yon ay naisip ko na baka kaya ako nakatakas sa mga kulto ay dahil sa kabisado ko yung pasikot-sikot sa dorm at dahil na rin sa tulong ng ilan sa mga natirang estudyante. Nung makarecover ako ay nagpunta ako sa guardhouse para kunin yung cellphone ko na naiwan ko sa labas. Nakita raw yun ng mga gwardiya na nakabagsak sa kanal.
May tumatawag pang araw pero hindi nila nasagot. Nung i-check ko yung cellphone ko ay nakita ko yung video na kuha ko ng mga kulto. Pero nagulat ako dahil wala silang mga mukha. Parang mga anino lang na naglalakad sa kalsada. Nung ipakita ko yun kay Ramil ay nanlaki yung mga mata niya. Sabi niya kung yung mga kulto raw ay may mga mukha pa nung nakita niya, ibig sabihin ay may na-accomplish na naman ang mga ito. Hindi ko na inalam kung ano yung ibig niyang sabihin doon. Basta ang alam ko ay nakaligtas ako sa mga kulto na yon. At least kahit papaano ay may napatunayan ako na hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. Minsan ay may katotohanan din. Magandang araw sa lahat. Ako po si Tita Marisa. May ibabahagi lang po akong kwento na nangyari sa amin ng pamangkin kong si Eman. Noong unang beses na tumira sa lumang bahay, ang pamangkin ko at ang mama niya ay noong 2015. Ang papa ni Eman ay kakamatay pa lang noon na aksidente sa trabaho. Noong undas na taon na yon ay nagpasya yung mama ni Eman na tumira muna sa probinsya para kahit papaano ay makalimot sa nangyari sa asawa niya. At the same time ay makapag-undas na rin. Doon sa probinsya namin sa Laguna ay may lumang bahay ang pamilya namin. Doon tumuloy yung mag-ina. Ako naman na kapatid ng mama ni Eman ay sa Maynila nagtatrabaho. Kaya hindi ko sila nakasama sa unang beses na nagundas sila sa lumang bahay. Pagbalik nila sa Maynila ay may kinuwento sa akin yung mama ni Eman. Sabi niya, tuwing undas daw ay may mga nagpaparamdam sa lumang bahay. Hindi raw niya alam kung mga kamag-anak namin o ibang kaluluwa. Ang alam ko ay hindi naniniwala sa mga multo yung kapatid ko, kaya nagduda ako sa sinabi niya. Noong 2016 ay nag-undas ulit sa probinsya yung mag-ina. Sumama na ako sa kanila. Ang sabi ko sa sarili ko ay aalamin ko kung totoo ba yung sinasabi ng kapatid ko. O baka naman ay nagloloko lang siya. Noong 2016 ay 6 years old na si Eman. Nagkukwento na siya sa akin. Sabi niya ay may mga panaginip daw siya tungkol sa isang pamilya na nakatira sa lumang bahay. Sabi ko naman ay baka dahil yon sa mga kwento ng mama niya. Kaya siya nananaginip ng ganoon. Pero hindi yon ang nangyari. May mga kakaibang bagay na nangyari sa bahay. Tuwing malapit na yung gabi ng undas, biglang gumagalaw yung mga laruan ni Eman. Tapos may mararamdaman kaming malamig na hangin na dadaan sa bahay. Para bang may mga kaluluwang dumadalaw sa bahay. Sabi ko sa kapatid ko ay baka naman mga kamag-anak natin ang dumadalaw. Pero ang sabi niya ay hindi raw. Dahil noon pa man ay wala namang nagpaparamdam sa bahay. Tuwing undas may kinuwento sa akin si Eman. Sabi niya ay may kaibigan daw siya na hindi ko nakikita. Ang pangalan daw ay Aling Marta. Sabi ko sa kanya ay hindi ba't ang kaibigan ay dapat kasing edad niya? Bakit Aling Marta ang pangalan? Sabi ni Eman ay matanda na raw ang kaibigan niya pero gusto raw siyang maging kaibigan dahil matagal na raw itong walang kaibigan. Ang sabi ko ay baka naman nananaginip lang si Eman. Pero tuwing undas ay kinukuwento niya sa akin ang mga ginagawa nila ng kaibigan niyang si Aling Marta. Sabi niya ay may pamilya raw na nakatira sa bahay. Pinapakita raw ito sa kanya ni Aling Marta. Tapos ay tinuturuan din siyang kumanta. Mga sinaunang kanta na hindi ko alam kung saan natutunan ni Eman. May mga kwento rin siyang mga nangyari noong araw na si Aling Marta raw ang nagsabi sa kanya. Naisip ko na baka may multo nga na nagpapakita kay Eman at ang multong yon ay isang mangkukulam. Dahil sa mga panaginip ni Eman ay tinuturuan siya ng mga sinaunang orasyon. Naglagay ng mga kamera sa bahay yung mama ni Eman. Ang sabi niya ay gusto niyang makita kung sino yung kaibigan ni Eman. May nakuha kaming video na may anino ng babae na nakatayo sa tabi ng kama ni Eman.
Tuwing gabi ng undas natakot yung mama ni Eman. Kaya ang ginawa niya ay nagpasabi siya ng dasal para sa kaluluwa ng babaeng yon. Ang akala namin ay kaluluwa lang ng isang kamag-anak ang nagpapakita kay Eman. Pero dahil sa dasal ay baka sakaling matahimik na ito. Pero hindi yun ang nangyari. Lalo lang nagalit yung kaluluwa at mas lalo pang naging visible sa mga kamera. Tuwing gabi ng undas ay makikita namin ang anino ng isang babae na nakatayo sa tabi ng kama ni Eman. Kaya ang ginawa ng mama ni Eman ay nagpasabog ng asin sa buong bahay. Pero hindi pa rin yun umubra, kaya nagpasya siyang magpatawag ng espiritista para linisin ang buong bahay. Sa isip namin ay baka galit yung kaluluwa dahil sa mga dasal na ginawa namin, kaya ang naisip namin ay patahimikin na lang ito. Pero hindi rin yun gumana, lalo lang nagalit yung kaluluwa. Nung gabi ng undas ay nasunog yung lumang bahay. Naiwan si Eman sa attic dahil sabi niya ay kasama niya yung kaibigan niyang si Aling Marta. Nung makuha ko si Eman sa attic ay nakita ko yung anino ng isang babae na nakatayo sa tabi niya. Hindi ito natatakot sa apoy. Tapos ay nakikita ko na yung apoy ay parang umiiwas kay Eman. Lumipat kami sa ibang bahay at nalaman namin na yung anino pala ni Aling Marta ay yung naunang may-ari ng lumang bahay. Isa itong mangkukulam na sinumpa ng mga tao sa bayan. Kaya natrap ang kaluluwa sa lumang bahay. Mabuti lang at naging mabuti siya kay Eman. Kaya kahit papaano ay nagustuhan namin siya. Hanggang ngayon ay nagdodrawing pa rin si Eman ng kaibigan niyang si Aling Marta. Nakakatakot man ay minahal din namin si Aling Marta. Dahil sa kabila ng pagiging mangkukulam niya, ay pinrotektahan niya si Eman sa sunog na nangyari. Ako po si Ramil, taga-barangay San Isidro, sa bayan ng Agula, Union. May gusto lang po akong ibahagi sa inyong nakakatakot na karanasan ko noon. Tuwing undas, naaalala ko itong nangyari sa akin. Nagsimula ito noong 2018. Bago mag-undas, nagpunta ako sa sementeryo para linisin yung puntod ng mga lolo at lola ko. May katabi yung puntod nila na medyo bago pa yung semento. Nandoon yung may-ari ng puntod, matandang babae, naglilinis din siya. Habang naglilinis ako, napapansin ko na iba yung kilos ng matanda. Yung mga kandila niya, inaayos niya sa isang partikular na ayos. Tapos yung mga bulaklak, pinapantay niya talaga yung pagkakatayo sa paso. Nung natapos ako maglinis, naglagay din ako ng kandila at bulaklak. Tapos habang inaayos ko yung mga kandila, parang may nararamdaman akong ginhawa kapag inaayos ko sila sa isang partikular na ayos. Tapos yung mga bulaklak, pinapantay ko rin yung pagkakatayo nila sa paso. Parang may humihila sa akin para gawin yon. Nung pauwi na kami ng girlfriend ko, sabi niya sa akin na parang nag-aalala daw siya sa akin. Kasi napansin niya na paulit-ulit daw ako sa pag-aayos ng mga kandila at bulaklak. Tsaka parang balisa daw ako habang ginagawa yon. Hindi ko na lang siya pinansin kasi akala ko baka pagod lang ako sa paglilinis. Nung kinagabihan hindi ako mapakali. Parang may naghahanap sa akin. Nag-aalala na yung girlfriend ko kasi kung ano-ano na raw ang ginagawa ko. Sabi niya, nililinis ko raw yung bahay namin. Tapos, inaayos ko ng paulit-ulit yung mga gamit. Inaayos ko raw yung mga upuan sa mesa. Tapos yung mga plato at baso, pinapantay ko raw yung pagkakalagay. Nung sumunod na araw, hindi na ako nakapagpigil. Pumunta ako sa albularyo doon sa amin. Sabi ng albularyo, may aswang daw na nakamasid sa akin. Baka raw isa ako sa gustong gawing kapalit ng aswang sa ritual nito. Nagdasal yung albularyo para sa akin. Tapos, binigyan niya ako ng mga pangontra. Pero lumipas yung mga araw, hindi pa rin ako mapakali. Parang may naghahanap pa rin sa akin. Lahat ng bagay na makita ko na hindi ayos, inaayos ko. Tapos,
Paulit-ulit ko siyang inaayos hanggang sa makaramdam ako ng ginhawa. Tapos, nagsimula na akong makakita ng mga anino. May maririnig din akong mga huni ng tiktik sa bubungan namin. May lumapit sa aking isang matanda na kilalang tagapag-alaga ng mga alamat doon sa amin. Sabi niya, may aswang daw na nag-aabang sa amin tuwing undas. Tapos sabi niya sa akin, yung bahay namin ay nakatayo sa lupang pinaglibingan ng mga biktima ng aswang. Yung mga ritual ko raw sa pag-aayos ng mga gamit ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng aswang. Dahil sa mga ginagawa ko, unti-unti raw na nagiging maayos ang lahat ng ritual ng aswang. Naghahanap ako ng lumang mapa ng barangay namin. Nakakita nga ako, may marka na krus yung bahay namin. Sabi ng matanda, ang aswang daw ay may kakayahang magtago ng pugad nito sa pamamagitan ng mahika. Kaya kahit na ilang beses mo itong hanapin, hindi mo ito makikita. Pero dahil sa mga ginagawa ko, unti-unti raw na nagiging visible ang pugad ng aswang. At kapag nangyari yon, malayang makakapasok sa nayon namin ang aswang para maghasik ng lagim. Sa sobrang takot ko, sinunog ko yung lumang mapa. Tapos may nakita akong kakaibang simbolo sa isang bahagi ng bahay namin. Sinunog ko rin yon. Ang nasa isip ko noon, kapag sinunog ko ang mga bagay na yon, mapuputol ang kapangyarihan ng aswang. Pero nagkamali ako. Dahil sa ginawa ko ay nagalit ang aswang. Ang girlfriend ko ang naging biktima. Nawala siya sa piling ko. Mabuti na lang at nakatakas pa ako sa aswang. Pinailawan ng mga kandila yung buong nayon namin. Nagdasal sila para sa kaluluwa ko. Kaya naman, napilitan na lang tumakas yung aswang. Pero kahit na nakatakas ako sa aswang, ay may nawala naman sa akin. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin matanggap na dahil sa katangahan ko, ay naging biktima ng aswang ang girlfriend ko.